Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong buwan ng Marso, ang theme ay Elevate Faith. Maitaas ang ating pananampalataya. May mga dahilan at paraan upang maitaas ang ating faith. At naniniwala ako ngayong araw, ihahayag ng Diyos ang ating level of faith at itataas niya. Nakakaranas ka ba ngayon ng faith fatigue? Yung napapagod ka na sa iyong pananampalataya dahil sa mga challenges na nararanasan mo? Sabi sa Hebrew 11, verse 1, "Now faith is being sure of what we have for, and certain of what we do not see." Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Minsan, nakakaramdam talaga tayo ng pagod sa pananampalataya, lalo na pag ang tugon ng Diyos sa ating panalangin ay may katagalan at kapag paulit-ulit ang mga pagsubok na ating nararanasan. Kung ikaw ito, kapatid, good news. God is willing to elevate your faith. At kung ang faith mo naman ay nasa high level, lalong pag-aapoyin ng Panginoon ang iyong faith. Join me in our topic today, how to elevate your faith. Number 1, be steadfast in holding on truth. Maging matatag kang panghawakan ang katotohanan. Alam natin ang salita ng Diyos ay totoo at dapat nating panampalatayanan at panghawakan. Sa Mark 11:23, sabi dito, ng salita ng Panginoon, "Truly I tell you, if everyone says to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will done before them." Sa Tagalog, tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, "Umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat." At ito nga ay mangyayari. Ang Diyos ay tapat at kanyang tinutupad ang kanyang mga pangako. Tandaan sa iyong paghihintay sa tugon ng Panginoon, God is working even when you don't see it. Even when you cannot feel it, God is working in your prayer. How to elevate your faith? Be steadfast in holding on truth. Pangalawa, how to elevate your faith? Exercise your faith. You need to exercise your faith. Truly I tell you, if everyone says to this mountain, to exercise your faith, number 1, you need only to speak the language of faith. Speak out your faith. Are you sick? Kailangan mong i-declare ang pangako ng Panginoon. Say, "By His stripes, I am healed." Kailangan sabihin mo yun. You need to speak out your faith. You need to speak only the language of faith. Kailangan sabihin mo, "By His stripes, I am healed. I am getting better. I'm improving. My health is coming back." Maniwala ka. God will bring it to pass. Gagawin niya ang iyong pananampalataya. Tanong ko sa iyo ngayong umaga, ano ang pangako ng Diyos sa iyo? Pangako niya ba sa iyo? Sinabi niya ba sa iyo, you are highly favored? You are victorious? You are blessed? You are chosen? Ano man ang pangako ng Diyos sa iyo? Kailangang i-declare mo dahil ang iyong sinasabi ang magdadala sa iyo sa buhay na nais mo at sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Ulitin ko, anuman ang pangako ng Diyos sa iyo,
kailangang i-declare mo dahil ang iyong sinasabi ang magdadala sa iyo sa buhay na nais mo at sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Kapatid, you cannot talk defeat and expect victory. Imposible yon. You cannot talk defeat and expect victory. Speak blessing, speak victory, speak God's favor for your life and for your family. Speak healing. Tandaan po natin, we are blessed and not a curse. So you need to speak only the language of faith. And number 2, act accordingly to your faith. Act accordingly to your faith. Kung sinasabi mong highly favored ka ng Lord, huwag kang umastang parang busabos. Yung magsisipsip ka para mapabura ng boss mo. Pag ang pabor ng Diyos ay sumasa iyo, kagigiliwang ka ng mga tao. Ilaban mo ang iyong faith. Ipakita mo sa iyong action. Elevate your faith. Yan ang magbubukas sa pintuan ng kapangyarihan ng Diyos. At magpapadaloy ng supernatural blessing ng Lord sa buhay mo. Tulad na nangyari kay Bartimaeus. Sa Mark chapter 10, verse 52, alam natin na siya isang bulag. At nadinig niya na si Jesus ay nandoon sa lugar kung saan siya naroon. Kaya't siya'y sumigaw. Sabi niya, Panginoong Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinigilan siya ng mga tao at siya'y pinatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw hanggang nakuha niya ang atensyon ng Panginoong Jesus at siya'y pinatawag at siya'y pinagaling. Sabi ng Panginoong Jesus kay Bartimaeus, your faith has healed you. Ganon din sa Mark 5, verse 25 to 34, ganon din na nangyari sa babaeng dinudugo ng 12 taon. Ang sabi ng Bible, hirap na siya at naubos na ang kanyang ari-arian sa kapapagamot pero hindi siya napagaling ng mga doktor. Subalit, nabalitaan din niya ang patungkol sa Panginoong Hesus at siya'y nakipagsiksikan sa napakaraming tao upang malapitan ang Panginoong Hesus. Dahil lang sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling na ako. Kaya't pinilit niyang mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoon at siya'y gumaling. Sabi nga ng Panginoon, naramdaman ko may lumabas sa aking kapangyarihan. Sino ang humipo sa akin? Ang totoo, ang daming humihipo sa Panginoong Jesus. Pero ang babaeng dinurugo na ito, may pananampalataya at kanyang pinakita sa pamamagitan ng kanyang ginawang aksyon. Nakipagsiksikan siya sa mga tao at gaya ng kanyang sinasabi na mahawakan lang niya laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, siya ay gagaling. Ginawa niya talaga. Gumawa siya ng paraan hanggang mahawakan niya ang laylayan ng Panginoong Jesus o ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus at tinanggap niya ang kanyang kagalingan. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, daughter, your faith has made you well. Elevate your faith. How to elevate your faith? Number 1, be steadfast in holding on truth sa salita ng Diyos. Pangalawa, exercise your faith. Paano mo i-exercise ang iyong faith? Only speak the language of faith and act accordingly to your faith. And number 3 and last, submit your faith to God's will. Submit your faith to God's will. Isuko ang iyong pananampalataya sa kalooban ng Diyos. Mahalaga na kahit tayo ay may pananampalataya
ay kailangang isuko natin ang ating faith sa kalooban ng Diyos. Ang isang sundalong namatay sa pakikipaglaban ay hindi isang talunan. Gaya din naman sa atin, kung ang ating dinadalangin sa Diyos ay hindi dumating sa panahon na ating inaasahan o hindi talaga nangyari ang ating inaasahan, hindi ibig sabihin kulang ang ating faith or wala tayong faith. Maaaring lalong pinalalaki ng Diyos ang ating faith para matuto tayong lalong magtiwala sa Kanya at magpasakop sa Kanyang kalooban. Kilalanin ang Kanyang pagiging Diyos sa ating buhay. Alam niyo sa Hebrew chapter 11 verse 11, nangako ang Diyos kay Abraham na magiging ama siya ng maraming bansa. Magmumula sa kanya ang isang lahi na kasing dami ng bituin sa langit at sing dami ng buhangin sa dalampasigan. Pero hindi niya nakamtan ang ipinangako ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, natanaw niya mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Ang faith ay hindi kayang pahintuin ang mga pangyayari nang nakikita o nadarama. Ang faith ay nagpapatuloy, hinaglalaban dahil sa Diyos na nangako. Subalit, nagpapailalim sa banal na kalooban ng Diyos. Sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18, tulad nila Shadrach, Meshach at Abednego, ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa kwento nilang magkakaibigan. Ipinahuli ang magkakaibigan na ito at sila'y ginawaran ng parusa ng kamatayan sa pamamagitan ng paghuhulog sa hurno upang sila ay doon sunugin dahil hindi sila sumunod sa pinag-uutos ng hari na sumamba sa kanyang ipinagawang gold image. Pero alam niyo ang sabi nitong magkakaibigan na ito na sila'y humarap sa hari at sila'y kausapin. Sabi nila, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from your majesty's hand. But even He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the gold you have set up. Ito ang sagot ng magkakaibigan sa hari. Kung kami ay iyong ihulog sa hurno na yan, ang aming Diyos ng pinaglilingkuran, ay alam namin na kaya kami iligtas mula sa iyong mga kamay. Aming hari. Pero sabi rin nila, ngunit kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman nyo na hindi pa rin kami sasamba sa inyong mga Diyos at sa iyong pinagawang ribultong ginto. Matibay ang pananampalataya ng magkakaibigan na ito. Kilalang-kilala nila ang Diyos at ang kayang gawin. Kaya nga sabi nila sa hari, kaya kaming iligtas ng aming Diyos mula sa iyong mga kamay. Ngunit, sila'y nagpapailalim pa rin sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Sinabi din nila, kung hindi man sila iligtas ng kanilang Diyos, hindi pa rin sila sasamba sa kanilang mga Diyos at sa gintong imahen ng hari. Pagpapakita ito ng kanilang pagpapailalim sa kalooban ng Diyos. At ang pagpapailalim sa kalooban ng Diyos ay tanda ng ating pagkilala at pagpapasakop bilang siya'y ating Diyos. Alam niya ang lahat, maging
ang makakabuti sa atin. How to elevate your faith? Be steadfast in holding on truth. Panghawakan mo ang kanyang mga salita at pangako. Number 2, exercise your faith. Only speak the language of faith and act accordingly to your faith. And number 3, submit your faith to God's will. Trust His will. Kapatid, kamusta ang iyong faith? Nasaan level ngayon? Nasa high level ba o low level? Lahat tayo ay nakakaranas ng mga pangyayari sa ating buhay na aminin natin na nakakaapekto sa ating joy at peace and even pati sa faith natin naaapektuhan din dahil sa ating mga nararanasan. Mga karanasan na maaaring maging dahilan para lalong tumibay at tumatag ang ating pananampalataya. At pwede din naman ang mga karanasan na ito ang magpabagsak sa faith. Pero kapatid, gusto kong pakinggan mong mabuti ang katotohanan na ito. Hindi ang bigat o gaan ng pagsubok ang dahilan ng pagbagsak o pag-angat ng pananampalataya. Ulitin ko, hindi ang bigat o gaan ng pagsubok ang dahilan ng pagbagsak o pag-angat ng pananampalataya. Ang totoong dahilan ng pagbagsak o pag-angat ng faith ay nakadepende sa pagkilala mo o sa pagkakakilala mo sa Diyos na iyong pinananampalatayanan. Kung sino siya at ang kaya niyang gawin sa iyong buhay. Kapatid, maniwala ka. Ang ating Diyos ay napaka-makapangyarihan. Wala siyang katulad. Napakatalino. Walang pagkakamali sa kanyang mga panukala, desisyon, at ginagawa. Kaya mo pa bang magtiwala sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at nagbigay sa iyo ng buhay? At sa labis na pagmamahal sa iyo, ay pinagkaloob ang kanyang anak upang siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. Hindi mo na ba kaya ang nararanasan mo? Napapagod ka na ba? Parang gusto mo nang sumuko? Kapatid, never give up your faith. Kasi si Lord, He will never give up on you. Hindi kanya sinusukuan. Ang pag-ibig niya sa iyo, hindi nagbabago. Sabi ng Lord, kung pagod ka na, lapit lang sa Kanya. And He will give you rest. Bibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan sa gitna man ng pagsubok. At for sure, matatapos din ang pagsubok na yan at magtatagumpay ka. Bakit? Kasi lahat ng iyong nararanasan ngayon, binayaran na ng Panginoong Hesus sa krus at pinagtagumpayan. Anong nararanasan mo ngayon? Anong problema mayroon ka ngayon? Ano yung kabigatan na mayroon ka? Ano yung mga gusto mo na napakinggan at dinggin ng Diyos sa iyong mga panalangin? Kapatid, lahat ng iyong nararanasan ngayon, binayaran na ng Panginoong Hesus sa krus at pinagtagumpayan. Maniwala ka. Lapit tayo sa Panginoon ngayon. Payakap tayo sa Kanya at papuno tayong muli ng Kanyang kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Tanggapin mo ang sagot sa iyong panalangin dahil sa iyong pananampalataya. Tayo'y manalangin. Aming Amang nasa langit, lumalapit po kami sa inyo.
na may kapakumbabaan. At umaamin po kami, Panginoon, na kailangan namin ang iyong kalakasan. Na kailangan namin ang iyong kapangyarihan. Na kailangan po namin dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya sa inyo. Kami ay bukas sa inyong pagkilos at sa pagbubuhos ng iyong kapangyarihan. O Ama, punuin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. O Holy Spirit, fill us again. This is our prayer in Jesus' name. God, fill you again with His power and renew your faith. Kapatid, speak only the language of faith and act accordingly to your faith. And if you are first time na nakasama namin sa gawain at nais mo na maranasan ang tindi ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na kayang mabago ang nakakapagod ng buhay, accept Jesus as your Lord and Savior. Bayaan mong pangunahan kita sa panalangin at sumunod ka sa simpleng panalangin na ito ng pagtanggap. Sabihin mo, Panginoong Hesus, sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa iyo at binubuksan ko ang aking puso. Kinikilala ko ang aking pagiging makasalanan. Patawarin ninyo po ako sa aking mga kasalanang nagawa. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At mula sa araw na ito, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ikaw na po ang masunod. Ito po ang aking dalangin. Amen. Kung ginawa mo ang panalangin na ito, expect for great things sa iyong buhay sapagkat magsisimula na ang Panginoong Yesus na iparanas sa iyo ang tindi na kanyang pag-ibig at kapangyarihan. God bless you. Manatili po tayo sa diwa ng pagsamba at muli po nating alalahanin ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Yung pagpapakita niya ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Tayo po ay alalahanin po natin yung bagay na yon ngayon sa ating Holy Communion. At merong dalawang elemento ang ating communion. Dalawang elements. Ang tinapay at ang saro o yung kopa. At tayo bilang mga Kristiyano ay nakikibahagi sa Holy Communion bilang pag-alaala sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nabayubay doon sa krus. At ang ganun din sa pag-alaala natin sa kanyang dugo na nabuhos sa krus. At hindi lang ito pag-alaala ng sakripisyo ng Panginoong Hesus, kundi ito ay pagpapakilala kung gaano kalaki ang pag-ibig o pagmamahal ng ating Panginoon Hesus sa ating lahat. So, ang kailangan lamang ay ikaw ay naipanganak na mamuli, tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, sapagkat si Jesus ay yung kanyang pag-sacrifice ng kanyang buhay para sa atin so that we could have eternal life. Kaya sa pag-partake natin sa Holy Communion, we proclaim eternal life in heaven na inihanda ng Panginoong Jesus for us to enjoy after sa pamagitan ng kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay.
Ang ang dalawang elements na nabanggit ko sa Holy Communion, ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus, katawan na inihandog o inialay, ito ay nagtamo ng hirap, nagbata ng hirap. Ang katawan na ito ay nabugbog, hinagupit, nagtamo ng maraming latay, nasugatan, at ipinako sa krus at siya'y namatay. Sa bawat latay na tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo, tayo rin ay magsitanggap ng kagalingan sa ating pisikal, mga kagalingan ng ating sakit at karamdaman. Ang kopa naman o ang saro, ito ay nagsisimbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay banal. Bakit banal? Dahil walang bahid kasalanan, subalit ito ay tumigis doon sa krus, doon sa Kalbaryo, upang tayo ay malinis sa bawat karumihan at matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ang nais ng Panginoon na sa ating pagkikibahagi sa Holy Communion na ito ay dapat malinis ang ating kalooban, malinis ang ating puso, ang ating damdamin. Kaya ating suriin siya sa atin ang ating mga sarili bago tayo tumanggap ng mga elements na ito ng Holy Communion. Kaya sa oras na ito, bago natin tanggapin ang elements na ito, ay tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa oras na ito. Patuloy po kami, Panginoon, na inaalala po namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa aming lahat. Sapagkat minsan pa po, Panginoon, aming inaalala sa oras na ito ang iyong pagpapadama ng pag-ibig sa amin, ay yung pagpapakita ng walang kapantay na pagmamahal sa amin. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, ipinagpapasalamat po namin na meron kaming pagkakataon na alalahanin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan, sa kalinisan ng aming mga karumihan at sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, pagpalain mo po, Panginoon, ang aming communion na ito, Panginoon, at lubos ang aming pagpapasalamat. Hallelujah. Muli-uli, Panginoon, salamat po ng maraming. Hallelujah. Hallelujah. Hawakan po natin ang tinapay at ang kopa. Sa oras na ito ay bago nating tanggapin. Hallelujah. Hallelujah. Habang magkakasalo si Jesus at ang kanyang mga alagad, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay at tanggapin din po natin ang kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo.
Sabay-sabay nating tanggapin ang kopa at lubos tayong magpasalamat sa ating Diyos. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin. Thank you po sa pagpapatawad mo. Thank you po sa kapatawaran. Thank you rin po sa mga kagalingan sa aming mga sakit. Karamdaman. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyo. Ngayon, taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. At tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We receive, Lord, ang lahat ng blessing mo sa amin. Thank you.